So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ito po si Kabady Moko, dito pa rin sa Usapang Business. So ngayong araw na to pag-uusapan natin itong tungkol sa negosyong baboyhan. So isa pa, natalakay natin yung mga nakaraang vlog natin, yung tungkol sa dalawang bagay na importanteng gawin sa mga piglets o mga piig. Ibig sabihin nito yung pagpuputol ng buntot at pagpuputol ng pangil. Kailangan niyan gawin para sa hygiene ng ating mga alagang baboy and safety na rin para hindi sila magkasakit. So ngayong araw na to, dalawang bagay ulit yung pag-uusapan natin. Ito mga katropa, importante rin itong magawa sa mga piglets natin para maging healthy sila and maiwasan yung pagkakasakit. Una, yung pagpapasuso ng colostrum, and ikalawa naman mga katropa is yung paglalagay ng painitan o brother. Gaano ba ka-importante yung mga bagay na katulad nito sa ating pagnenegosyo ng negosyong baboyan, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng piglets and pag-aalaga ng mga biik. Una, ang pagpapasuso ng colostrum mga katropa ay dapat ginagawa natin right after pagkapanganak pa lang sa ating mga piglets. Importante na makasuso sila yung mga gatas na galing sa ating inahing baboy. Masustansya kasi ito and nagtataglay ng mga antibodies na makakatulong sa ating mga piglets para labanan ang mga mikrobyo. Makakabuti kung makasuso kaagad ang ating mga piglets pagkapanganak pa lang sa kanila o hanggang ikatlong araw after na maipanganak sila. Etong first 3 days na etong first 3 days na gatas na lumalabas sa ating mga inahim, iyan yung super healthy na mga gatas. Kaya importante na turuan and ipasuso kaagad natin yung ating mga piglets sa ating mga inahing baboy. So ibig sabihin nito, pagkalabas pa lang sa ating ng ating mga piglet sa inahing baboy, konting pahinga is hayaan na sila na matutong sumuso sa ating mga inahing baboy. Importante ito para at least ito yung magiging panimula nila para unti-unti silang lumaki at maging malusog, maging malakas at masigla. Alalahanin natin na sa panahon na pinagbubuntis ng ating mga alagang baboy, etong mga piglets nakakakuha na sila ng nutrients sa ating mga inahing baboy sa pamamagitan yung pusod na nakakonekta sa ating inahing baboy. So, ibig sabihin nito, once na nilabas mo na sila, is wala na silang source para at least makuha nila yung dating nakukuha nila yung nasa loob pa lang sila ng tiyan ng ating inahing baboy. Kaya importante na pagkalabas ng ating mga piglets, unti-unti na silang tinuturuan na sumuso sa ating inahing baboy. So tandaan natin na first 3 days, importante na makasuso ng gatas ng colostrum etong mga piglets natin. So makakatulong yan para mabilis at hindi maging sakitin yung ating mga piglets. Ikalawang bagay pa na importanteng gawin natin is yung paglalagay ng painitan o yung brother na tinatawag. Marami kasi, lalo na sa mga probinsya, is yung mga piglets is well exposed yung mga babuyan. Yung hangin is talaga namang lusutan. Kaya importante na para hindi lamigin yung ating mga piglets, inaalalayan sila ng brother o yung mainit na parang ilaw na makakatulong sa kanila para magbigay ng dagdag init and ito makakatulong sa kanila para hindi sila lamigin. Yung iba nga nilalagyan pa ng parang pulbo na nakakatulong o kaya ng harina para at least hindi lamigin yung ating mga piglets. So, eto mga katropa, bakit ba kailangan malagyan natin ito? Yung unang 2 or 3 araw na pagkapanganak sa mga piglet, syempre galing sila sa loob ng ating mga inahing baboy. Ibig sabihin, yung temperatura dun sa loob, medyo mainit. And then once na nailabas na sila, lalo na kapag yung baboy nanganak na maulan, yung season, o kaya talagang sobrang hangin, sobrang lakas ng hangin at napakalamig, lalo na ngayong mga panahon ng January, February, and March na talaga namang sobrang lamig mga katropa, kailangan naglalagay tayo nito. Importante ito mga katropa, magkukos lang to. Yung iba nga, meron nilang brother na kahit isang ilaw lang, makakatulong ito mga katropa para at least maiwasan natin yung pagkakasakit ng ating mga alagang baboy. And importante rin to para at least yung adjustment
ng ating mga piglets mula doon sa loob ng tiyan ng ating mga alagang baboy hanggang sa ito ay lumabas na, dahan-dahan at makarecover sila kaagad mga katropa sa pagbabago ng klima o temperatura sa kanilang paligid mga katropa. Kasi itong mga piglets, ito yung mga pagkakataon na madali silang dapuan ng sakit. Kahit nga yung mga piglets na ng mga lalaki na nagkakatimbang na ng 15 to 20 kilos, kahit yung mga piglets pa, nasabihin na natin na more than 30 days na sila, kailangan pa rin gamitan ng ganito. Ibig sabihin, ito yung may mga bumbilya na may 50 watts to 100 watts na makakatulong para magbigay ng dagdag init. Ugaliin natin mga katropa na naglalagay tayo nito lalo na sa panahon ng mga bagyo at may mga kalamidad para at least yung ating mga alagang baboy hindi mabilis sipunin, hindi magkaroon ng lagnat at hindi madaling dapuan ng mga sakit, dala ng mga mikrobyo at bakterya. Kung ang ating mga alagang baboy ay malakas ang resistensya dahil binibigyan natin sila ng tamang pag-aalaga, makakatulong ito para at least madali nating makarecover yung mga expenses na ginagastos natin sa ating mga negosyo. Tulad na lang sa negosyo ng babuyan na kung saan gumagastos tayo ng todo sa pagbili pa lang ng mga piglets and sa pag-aalaga ng mga piglets mula pagkapanganak hanggang sa ito ay maaari ng maibenta para gawing patiner. Yan yung pinaka very crucial period mga katropa na kailangan natin na bigyan ng sapat na atensyon yung ating mga alagang hayop. Dito, alalahanin natin na for example, mayroong isang piglets, sa pagkapanganak pa lang yan, maaari na yan magpresyo ng 4,000 to 5,000, yung iba pa nga 6,000 to 7,000. Kaya importante na dapat tinututukan natin kasi ibig sabihin nag-invest tayo ng salapi, nag-invest tayo ng time, nag-invest tayo ng effort natin para at least mangyari o magkaroon tayo ng mga piglets na katulad niyan. And take note, yung mga piglets hindi naman yan basta lumalabas na lang ng 1 araw o 10 araw. Alalahanin natin, napakatagal na panahon, halos 3 months, 3 weeks, and 3 days. 'Di ba? Ang pag-aantay natin mga katropa para at least magkaroon tayo ng piglets. Kaya importante na dapat tinututukan natin and binibigyan natin ng tamang pag-aalaga yung ating mga piglets para at least magkakaroon tayo ng financial benefits pagdating ng panahon. Kasi kapag iningatan natin, inalagaan natin ito ng todo, maaari natin ibenta yung mga piglets natin and maaari tayong kumita. Remember, isa sa pinaka-profitable areas ng pagnenegosyo sa negosyong babuyan is yung pag-aalaga ng mga piglets. Either gawin mong patiner or pag-aalaga ng inihing baboy ng mga anak at magkakaroon ng mga piglets na yun yung ibibenta mo. And dun sa ganong sistema, maaari kang kumita ng mas malaki. And alalahanin natin na etong dalawang bagay, kahit sabihin pa natin na dalawang bagay lang to, paglalagay ng mga brooder sa ating mga baboyan, lalong-lalo na sa mga piglets, and ikalawa naman is yung pagpapasuso ng colostrum. Ito, dalawang bagay lang na maaaring makatulong sa atin sa negosyo ng pagbabuyan. Ibig sabihin kahit simpleng information lang to, pero malaki ang impact nito, lalong-lalo na para maging profitable ang ating pagnenegosyo ng negosyong babuyan. Backyard man o commercial, talagang ginagawa ito mga katropa. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan tungkol dito sa pagnenegosyo, agribusiness dito sa Pilipinas mga katropa. So kwentuhan pa tayong more sa mga susunod natin na mga discussions and vlog. So hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.